Tanet, Oh. ilang taon ka ng manggagawang Pilipino? Simula graduate. So, 1998. Gago. 2006. So, 18 years. Tama ba? Oh my God. Kaya pala pareho na kayong may painting sa likod ni Fonzie. Uy! Lumaban. Oo. Painting, bayoka. Bakit Ikaw, ganun JP? yung... Ako? Since 2009. Pero ako nag-work na ako nung college call center. Counted ba Oo yun? nga pala. Si Fons. Ako, hindi kasi ako graduate. Tumigil ako sa pag-aaral because of work. Pero, hindi sa dahil yung parang typical na storya na, ay, wala na kaming pang tuition. Ginamit kong excuse yung work para wag makapag-aral. Kasi, nung college ako, sa 7 subjects ko, 5 yung bagsak ko. Sabi ko, Consistent. Oo. Nahihiya ako sa magulang ko na humihingi ako ng pan-tuition. Pero, hindi naman ako performing sa school. Sabi ko, ito yung era na, I think kasabayan kita direct ng 2009, yung pausbong yung mga call center. Tapos yung mga kabataan nun parang bragging rights pag nakakapasok ka sa call center. And nung nag-try ako, bigla akong shocks, kaya ko pala. Tinuloy-tuloy ko na. And when I say tinuloy-tuloy, 1 month. Tumagal ako ng 1 month sa call center. Uy, tsaka grabe, ang laki ng bayad sa call center, yung sign-up fee. Oo. Di ba may mga ganon, sign-up bonus? Mm. Kaya maano ka talaga, mapupush kang mag-call center. Tama Lalo naman. na sa Convergys, ang laki ng sign-up bonus nila dun. Kaya yung... Magkano sign-up bonus mo? Hindi ako Convergys, teleperformance, tsaka nakalimutan ko na yung isa. Basta teleperformance. Old age. Ang dami kong mga kaklase na college pa lang, parang si JP. From school to call center. Ako yung nagpapara sa sarili nila. Very first call center trabaho ko is fly by night. Since 18 years old ako noon, nag-apply ako, telemarketer. Ang ginagawa ko is tatawag ako sa mga businesses sa United States. Tapos pipilitin ko silang mag-subscribe. Nung 18 years old ako, sineseryoso ko. Tapos yung mga kasabayan ko, parang alam nila na eme-eme lang to. Basta pumasok lang tayo. Ako sineseryoso ko na pagka yung kinakausap ko, hindi nakaka-subscribe, umiiyak ako. Personal naman. Pinapersonal ko talaga. So, maraming makaka-relate na mga telemarketer pag yung trabaho nyo is kayo yung tatawag. 'Di ba usually call center kayo yung sumasagot ng tawag. May mga call center na kayo yung tatawag at magbebenta ng kung ano-ano. Ang hirap niya as in. Parang nakaka-drain siya ng pagkatao. Oo, may ano yun, inbound saka outbound. Outbound, oo. Outbound din ako noon, nagbebenta din ako noon. Outbound ano ka din. binibenta mo? Insurance. Ay, ang hirap. Totoo, ti. Tapos ano yun, parang dun sa work, ang tawag doon? Call center memes pala to eh. Pero, dun sa kung nasan yung namin, mga desk, parang sa gitna nun may bell. Tapos kapag nakabenta ka, pupunta ka dun sa gitna, tapos iriring mo yung bell, tapos ibig sabihin nung nakabenta ka. Tapos magpapalakpakan lahat. Seryoso. Nakailang ring ka ng bell? Well, 2 months lang din ako nun, sa mga dalawa. Once a month. Fairness Oo. Bakit may bumibili via telepono ng insurance? Di ko rin alam. As in, nalatag mo lahat ng benefits? May script kasi, te. Taray! Kailangan mo masabi lahat yun. So, in-invite namin pabalik si Fons kasi sobrang well-loved nung episode niya. Ang lala ni Fons. Kalain mo yun. Ang kalain mo yun. Kaya kinakabahan pa ako From nung Compute Webs. nag-aano tayo. Sabi ko, nakakaano ba ako? Entertaining ba ako? Na-express ko ba yung sarili ko in a entertaining way? Anong naging sagot mo dun sa tanong mo? Ang dami kasing nag-message, nagugulat ako parang, shock, I made it. Wow! Ang dami nag-message na parang tuwang-tuwa daw sila sa episode. So feeling ko, partly dun sa nag-edit, nakakatawa yung nag-edit. Kasi yung pagko-commute talaga, kapag hindi mo na lang pinagtawanan, talagang malulugmok ka. Parang yun na lang talaga yung pagtatawanan mo na lang after. Pero dapat nga hindi ganun. Pero anyway, so inisip namin, what if trabaho memes naman, since ang daming ang experience ni Fon sa call center. Oh. At bilang trabahador. Tsaka yung last year ata yun, yung basta yung nag-iinuman kami ng Fonzie nun.
Ang dami niya mga kwentong trabaho na nakakatawa. Tapos sabi ko, For that, why not share to the world? Ganun. Ito, hindi to exaggeration. Nasa 20 na yung naging trabaho ko. Pero mga 15 doon, call center. So palipat-lipat ka para sa sign-up bonus. Modus. Huwag ka mag-alala, hindi ikaw ang unang gumawa niyan. Wala akong kilalang ganyan. Kasi ganito yan, yung mga nagko-call center, makaka-relate kayo. Pag yung unang month kasi is training, nasa classroom lang kayo. Tapos ang saya-saya lang. Tapos yung second month, totoong trabaho na. Doon ako nawawalan ng gana. At least may sweldo ka for 1 month. Hoy, wag yung tutularan yun. Pero hindi ka nila hinahabol. Hindi ka nila hinahabol? Nagtatago. Charis. Baka ngayon, habulin ka na nila. Pero magkano yung pinakamalaking sign-up bonus mo sa call center? Nagagets ko yung sign-up bonus mo, pero sa lahat ng pinasukan ko, hindi siya uso yung sign-up bonus nung bago-baguhan ako. Siguro once lang, parang nasa 15K. Once lang ako naka-experience nung sign-up bonus. Akala ko naman, kaya ka lumilipat dahil sa sign-up bonus. Na. Hindi, kasi diba may 30K, may 30K, may 50K na sign-up bonus. Yun yung mga yung mga malalaking call center. Kasi yung mga pinapasukan ko, yung mabilis makapasa, mabilis makalayas. So yung malalaking sign-up bonus, mahirap makapasok. Antori, meron pa palang mga paano yan, requirements ng ano. What if pakilala mo na tayo? Hindi mo na tayo nag-i-intro. Okay. Ako si Tonette at muntik na akong mag-call center kung hindi ko nakita yung job opening sa Makati sa isang advertising production house. Ano yun? Abracadabra. Shit, ang tanda mo na talaga. So guys, yung Grabe, sobrang hirap makakuha. Sobrang hirap makapasok sa pelikula tsaka sa advertising dati. As in, hindi siya parang ngayon na parang pwede mong i-message sa IG yung mga gusto mong mapasukan na director or prod house. Dati talaga pahirapan. So, nung biglang meron akong org meet na nag-mass send, ang tawag doon, nag-mass sending siya ng text na may opening. Kasi ilang months na akong walang As PA ka doon? As PA, pero nilagay ko doon, I want to be a director. So sinabi ko, kahit anong posisyon, basta yung dulo po, gusto ko po maging director. Kukunin ko po yan. So, pipirasok nila ako as PA. Tanda mo na. So, yung Abracadabra, ano yan? Lumang prod agency. Grabe ka naman! Lumang prod house. Pero nag-exist pa siya. Wala na Abra. Di ko alam kung may Abra. Wala nang Abracadabra. Wala nang Abra ngayon. Wala nang Abra. Ako si JP at ang pinakamahirap na tanong sa akin nung nag-apply ako noon sa call center ay nakwento ko ata doon sa recording kina Jimensa. Yung Oo nga. How will you describe a red apple to a blind person? Sa Converges ko ata, natanong ata. Bakit naman gano'n yung mga tanong? Kasi nga, kailangan go Fonz! Ay, wala akong preparation. Ako po si Fonz, isang ulirang manggagawang Filipino, through and through. Hoy, wow, yang-iya naman kami. Kaulira, kahit palipat-lipat ng trabaho. Job hopper pala. At ito ang Walang Kwenta Podcast. Watch it first on YouTube. Yes, every Monday and Thursday on YouTube. We premiere every 8 p.m. na Monday and Thursday. Hello sa 138,000 na kasama namin dito sa Zoom. At sa ang bilis ni Gio. Discord. Ang bilis ni Gio. Si Gio ang aming Discord moderator. Hi Gio. 72,000 sa Zoom. So, 210,000. Yes. Taray. Actually ngayon, 210,000 tayo. Kung gusto nyo maging part ng live recordings namin, gaya ngayon, especially pag may guest kami, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com and subscribe to be a VVIP, and part of your subscription will go to our My Kwentang Scholar. Grade 4 na sila, tapos sa September, bibisitahin natin sila para magbigay ng football clinic, magbigay ng renovations, makapag-hire sa mga students. Yes, sa Laguna yan. Thanks guys. Thank you VVIPs. Sige, Fonz. Okay, I think ikaw yung babangka dito. Oo.
Meron akong isang, nung nag-PA ako sa isang artista, isang call center na malala, tsaka nung alam niyo yung yung na, excuse me po, do you want to save the earth? Oo. Oh my God! Hindi ko alam ang tawag dun eh. Ano yung gusto niyong unahin ko? Taray, may pagpipilian. Ikaw na, JP. Sige, yung sa muna, yung sa Save the Earth. Pasensya na sa mga na hindi ganyan, baka naman sensitive ka. Hindi. Ikakwento ko nga kasi na-realize ko, parang hindi ko talaga kaya itong ganitong trabaho. Grabe. Kasi, kwento ko muna yung commuter memes to na papuntang trabaho memes. Nung nag-a-apply ako sa trabahong to, syempre, galing na naman akong Cavite. Sumakay ako ng bus from Cavite to Metro Manila. Love it. Okay. Memorable to. Kasi in the middle of Rojas Boulevard, Coastal Road, in the middle of Coastal Road, literal na tumigil yung bus. Hindi yung tigil na unti-unti asin. Gumanon. Tapos, aircon yung bus. So, yung mga pintuan niya, electric, hindi siya pwedeng buksan hanggat walang kuryente yung bus. Nasta kami sa loob. Pagkatigil, siguro mga after 5 seconds, may puting usok na lumabas. Doon sa mga God, aircon. may bagong pope. Charing. May bagong Santo Papa. Nakakonect pala sila doon. Nagsigawan yung mga tao, tapos standing, may mga bata. Yung upuan ko, siya yung kaisa-isahang upuan sa buong bus na may maliit na bintana. Kasi di ba pag aircon bus, sealed lahat ng bintana. Yung upuan ko, siya lang yung kaisa-isahan na pwedeng buksan. So ako yung unang-unang lumabas kasi nagsisigawan na yung mga tao. Tapos binuksan ko yung maliit na bintana, tapos lumusot ako, tumalon ako. Nakapang pang interview kasi nga mag-i-interview ako dun sa yung charity, sa Save the Earth. Save the Earth charity. Tapos tinulungan ko yung isa-isa bumababa yung mga tao. Superhero! Bagong bayani! Tapos parang nasa gitna kami ng Coastal Road. Nagbubuhat ako ng mga tao pababa. Kasi hindi namin alam anong mangyayari doon sa bus. Bakit hindi mabuksan yung pinto, tapos may puting usok na lumalabas, baka masuffocate kami. So it turned out, wala namang malala. Feeling ko yung aircon, yung freon lang ng aircon, nagka-something. So, kailangan lang namin lumipat ng bus. Lahat naman safe. Pero yung pagtalon ko pala dun sa palabas ng bintana, sobrang liit kasi nung butas. Parang kasya lang ang isang tao, pero isisiksik mo pa yung sarili mo. Gumasgas pala yung buong likod ko. Hindi ko alam, yung buong likod ko dumudugo. Oh my God! So, yun yung opening act. Semana Santa. Penitensya. Oh my God. Yun yung opening act ko dun sa interview. So, hi, my name is, ganyan. Sabi niya, can I just tell you a story? Ay, taray! It's a storyteller. Pang-rapport. Tapos parang my back is bleeding right now because the bus, ganyan. So, natanggap ako. In short. Dapat lang. Feeling ko kailangan din nila. Pagkatapos, nung time na to, kasi nga hindi ako graduate, parang desperado lagi ako makahanap ng trabaho na feeling ko mag-fit in ako. Ang goal ko lang lagi, sana yung magkukuha akong trabaho, naka long sleeves. Ay, yung Amerikana. Naka-coat. Suit, business suit. Gusto ko na maging receptionist. Kung hindi receptionist, yung nagbebenta ng bahay, na mamigay ng flyers or ito, nakita ko kasi may mga promodizer. Mga ganyan. Parang gusto ko maging ganyan. Ito na yung parang pinaka-closest na tatanggap sa akin kasi kailangan medyo formal ka. Nasa ilalim ka ng Ayala Underpass. Hello po, do you have 1 minute to save the earth? So ako, kaya ko to. Kaya kong yung makipagtsikahan sa mga taong dumadaan. Ngayon, dalawang type pala sila may isang nag-i-stop ka sa ilalim ng Ayala. Tapos merong pupunta ka talaga, mangangato ka ng mga business. Like, business, kakato ka, hello po, pwede pong kausap yung manager. Ay, bakit po? May sasabihin lang po kami. Okay, ma'am, do you have 1 minute to say that? Kasi doon ako napunta. Door to door. Tapos sabi, hindi ko kaya to. Ang unang-unang place, city na inassign sa akin was Marikina. First time ko makapunta ng Marikina. Akala ko yun. Napakalayo ng Marikina. Hindi ko alam, I swear, sa pelikula ko lang naririnig yung Marikina.
Ito pala yung Marikina. Sa mga Sarah G films. Pagkatapos, nung time na yon, syempre bago ka, meron kang parang yung magte-train sa'yo. Team leader, may ganun. Oo, yung nagte-train sa akin, magandang bata na, as in, Englishera. So parang ko I can be like her. Wow! Nakahanap na role model! Oo. Pero grabe. Yung niya, yung kung paano niya i-handle yung mga situations, parang hindi ko kaya. Nagsisinungaling siya. Sorry Papasok kami sa bangko, tapos sabi niya, saan po yung new accounts? Mag-open ako ng account. Dito po. Tapos dadalhin siya doon. Excuse me, do you have 1 minute to save the earth? Ma'am, kasi po nakikita niyo naman po, ganyan. Sabi ko, oh my God, di ko kaya yun. Tapos pag syempre, naman yung sabihin nila, sige, next time na po. Sure. Sige po, bye-bye. So parang siya, yung, anong tawag doon? Kailangan extrovert ka. Extrovert. Ako talaga hindi ko kaya. Tapos after 3 days, nag-quit ako. Paalam na ako dun sa boss ko. So hindi ko po kaya yung ganitong trabaho. Matapos kang magka-establish ng rapport dun sa Pero alam mo, syempre ngayon, ako doon, masustop ako ng mga ganon. Tapos uy, dati ako na ganyan. Makaklaim ka naman ng dating na ganyan. 3 araw. 3 araw. Iwata ko yun, kamusta kayo? Okay naman, may ka na pa, ganyan. Tapos yun. Pero actually, I really believe in the goal of basta ma-charitable kasi ako. NGO ba yan? NGO ba yan? Well, hindi ko alam, hindi ko maalala. Yung mga ganyan kasi diba, mga UNICEF, ganyan sa mall. Di ba yung mga ganyan? Ayoko magbanggit ng Hindi, ibiblip na lang natin. Di ba yung may mga sign up pa, yung mga ganyan? Ang pala nun is i-register nila yung credit card mo, tapos every month for 1 year, babawasan ka ng 500. Yes, babawasan ka. Kaya naman siya. I mean, okay naman sa akin yung ganun. Kung sa estado ko ngayon, pwede naman ako sigurong sumali sa mga ganun. Meron sa mga mall, parang dati kumuha kasi ako WWF. Tapos pa lang ako noon parang fresh grad. So tapos, parang apparently, iba't ibang mall, parang may iba't ibang rin, ganyan, naka-assign. Meron akong binabayaran, hindi naman 500, parang 250, parang ganun ba? Baka depende sa kaya. Dati. Oo, tapos, sa ibang mall, aalokin ka nila, kunyari naman, World Vision, ganyan. Nag-World Vision din ako after kong mag-WWF. Tapos parang sasabihin nila na, hindi, iba naman po itong World Vision dun sa WWF. Parang ako, ate? Ba't parang ako yung naging madamot? Parang wala tayo fresh grad dito. Para mapapaisip ka tuloy na parang, madamot ba ako? Hindi ako nag-World Vision. WWF lang. Hindi pa lang ako naman ako dati. Nakausap ka na tungkol sa mga ganyan. Oo, nakausap. Maraming beses na. Sinasabi ko lang, nakikinig naman ako. Pero syempre, di ba, as a gipet, paano? Oo nga gusto mo naman tumulong. Pero siguro okay na muna yung isa po, no? Nung time na yun. Ang question ko kay Fons, paano mo dinidecide? Hindi ka kasi yung nasa mall. Paano kaya nila dinidecide sino yung bibigyan nila ng Sino yung aalokin? Dahil ba mukha mabait pag sa mga ganyan? Ako na-offend ako sa ganyan. Ha? Pag hindi ka natatanong? Pag hindi ako naabutan, parang, bakit? Hindi ko kayang magbayad ng kondo? Oo, sa kondo. Ako na-offend din ako dati. Hindi ako binibigyan. Na parang, talaga ba? Pero may di ba? Mukhang di ko kaya pumili. May parang kilig pag naaabutan ka. Oo. Di ba? Parang, mukhang presentable ako. Pero special moment yun yung parang fresh grad ka, tapos naabutan ka ng ng Avon. Ng brochure ng kondo. ng Avon. Ng brochure ng kondo. Totoo yun. So, kapag-isip ka na ba? Sinabi ko naman sa'yo, ayaw ng long-term commitment. Nice! Ay, nako! Sa Converge nga natin, wala tayong contact, tapos papafill-upan mo ako niyan. Ganon. Babe, nabayaran mo na ba yung kuryente? Oo naman, babe. Yung internet? Oo nga pala. Wala na tayong monthly billing sa Converge. Yun naman pala so, tara! Paano kung ayoko na? Paano kung mahirapan tayo dito?
Kailangan ko bang ibayad yung buhay ko para matigil lang to? Diba ang ganda? Da! Oh, sige, ano yung second? Uy, talaga si ano lang yung si Pons lang yung pinagtrabaho. Ang dami kasi niyang work. Meron ba kayong parang dream job nung kunwari high school, ganyan? Kasi may ganun ako nun. Alam nyo ba yung Click? Yung... Kala Angel Oxin? Angel Oxin, Richard Gutierrez, Oh, ganyan. okay. Ayan, so nung early 2000, may Click. So ito na yung youth-oriented show na natutukan ko talaga. Tapos, si Iko, anong pangalan niya? Raver? Ay, hindi. Racer. Hindi Raster. Something Valeroso. Riley! Ayun. Riley, sorry. Ang partner ni Riley doon, si China. So ito yung mga panahon na hindi ko pa sure kung ano ba talaga ako, ganyan. So hindi ko alam kung gusto ko ba si Riley. or I want to be like him lang, ganyan. Tapos yung trabaho niya kasi doon, gasoline boy. Tapos nung pag napapanood ko tuwing Saturday, as in yun yung pangarap ko talaga na trabaho. Maging gasoline boy. He made it look so cool. Oo. Pero yun yung dream ko na trabaho dati nung bata ako. Gasoline boy. Tsaka yung cashier sa... Akala ko may pupuntahan yung kwento. Wala naman. Gasoline boy ka. Sharing lang. Share ko lang. Share lang. Pero tapos yung sa water refilling station, yun, mga ganun. As in, dream ko yun. Water refilling station, nung bata. Sinong artista naman na nakita mo nag-water refilling station para ma-inspire ka doon? Hindi ko na maalala eh. Pero yung kay Iko talaga, yung kay Riley Valeroso, yun talaga yung, parang ang saya maging gasoline boy. Super pangarap ko, dahil sa napapanood ko, yung sa mga advertising, yung magpe-present, dahil dun sa 13 going on 30. Ay, taray! English yung Hollywood. Yung parang ipe-present nila sa mga magazine, mga ganun, kung ano man yun, hindi ko kasi naiintindihan. Basta gusto ko tatayo ako sa harap ng mga boss, tapos ipe-present. Ano ba ang next? Okay. Sa Tagalog. Tsaka hindi ko na kaya yung English. Yung parang kay John Lloyd Sarah na movie, yung parang mga ganun. Hindi ko alam, sabi gusto ko maging ganun. Tapos, syempre hindi nga ako graduate, so malayong-malayo sa katotohanan na mapasok ako sa advertising kung hindi naman ako graduate. Pero nga, nung nag-start ako maging PA sa isang artista, segue na sa second story. Kwento ko muna paano ako napasok sa kanya kahit wala akong kahit hindi ako graduate. Sige. Okay, so nag-try akong maging barista sa Singapore. Kasi nagbarista ako sa Pilipinas sa mga 2 months lang din. So ginamit ko yung experience na yun. Hindi talaga ko. May issue ka sa commitment, no? Oo. Mga 2 months lang ako doon. Sabi ko, okay, enough na itong experience na to. Nag-apply ako maging barista sa Singapore. Meron ako, 2017 to, meron akong friend doon na manager ng isang coffee shop. Sabi niya, Fons, kaya kitang ipasok dito. I-try mo muna, i-feel mo muna. Pagkatapos niyan, balik tayo ng Pilipinas kasi uuwi din ako. Asikasuhin mo yung papers mo, sabay tayong babalik ng Singapore. At least yun, legit na yung pagpasok. Di go. Mga 2 weeks, nagbabarista ako dun sa coffee shop niya ng under the table na naman. Pagkatapos, pagbalik namin ng Pilipinas, for some reason, itong taong to, bigla akong ginost. Hindi na siya nagre-reply. Kailan tayo babalik? Ganyan. Napagkalat ko na sa mga kaibigan ko na, sorry, Singapore na ako. Mga ganun. Tapos parang hello? Oh my God. Nag-expect yung mga tao in the next few days na life in Singapore. So wala. Na-stuck ako sa Pilipinas nang walang pera, tapos hindi niya rin ako binayaran dun sa 2 weeks na pagtatrabaho sa coffee shop niya. Kasi dapat bayad yun eh. Tapos, dahil nga wala akong ginagawa, nanonood ako ng mga vlogs ni Chris Aquino during that time sa Facebook. Tapos, natatawa ako sa kanya. Alam niyo naman si Madam nakakatawa, di ba? Tapos ginawan ko ng meme. Yung isang video niya na kunwari, ini-interview ko siya, nasa job interview, tapos siya yung sumasagot. Are you a fast learner? No. Do you work well under pressure? No. Are you a team player? No also. Nag-viral to. Alam ko yan!
nag-viral to sa Facebook habang ako walang katrabaho. Tapos, nag-message siya sa Instagram, the Chris Aquino herself. Sabi niya sa akin, if ever you're looking for a job, we might have an opening for you. As in, grabe. Alam niyo yung feeling ng isang probinsyano. Parang feeling ko, itong time na to, just to paint a picture, sobrang uhaw ako sa mga artista. Na for example, sa SM Bacoor, may magpa-perform daw doon na parang D-list actor, actress na never heard. Basta nalaman ko lang na artista. Ako yung tipo na pupunta tapos manonood. Hey, artista. Tapos ito, Chris Aquino mismo yung nag-message sa akin sa IG. Grabe! Okay. Parang basta hindi ako makapaniwala. Tapos na-news pa yan, na-news pa na balita sa 24 Oras, CNN, mga ganyan-ganyan. Hindi pa kasi uso yung TikTok ngayon kasi sa TikTok, 'di ba, konting kembot mo viral na. So wala na pumapansin. Nung time na 'yon, pagka bumiral ka talaga, man-news. Yun nga, nag-start nung in-interview na nila ako. Nalaman nila na wala akong experience sa industry na 'to. So sabi nila, "Okay, mag-start ka muna ng PA." As in literal na pag mag-shoot siya, ako yung magbibilang ng mga equipment, kung kompleto, may listahan, ganyan-ganyan. Tapos, ako yung first in, last out sa set. Ako lang mag-isa nun. Kasi maliit lang naman yung team. Hindi naman siya... Hindi siya film shoot, hindi siya... Hindi naman siya parang abusado. Kasi sobrang... si Chris Aquino lang naman, tsaka 3 camera. Ganyan. Ito na yung kwento ko. Taray 3 cams? Sa Chris TV ba to? Hindi, sa vlog niya na lang. Ay, sa vlog niya. As in literal yun, may DOP, may director, may set design para lang mag-vlog siya. Ibang level si Madam. Talaga ni Madam. So, yung trabaho ko nun is yun, just to make sure na kompleto yung camera, ganyan. Tapos doon ko lang na-realize na may mga camera pala na umaabot ng mga 200,000. As ng probinsya, sobrang ano sa akin to, bakit? Bakit ganito ang mga camera? Tapos, may isa akong maleta na sa maleta na yon parang mga 5 lente tsaka 2 camera. Ganon. So imagine mo yung worth ng buong maletang yon nasa let's say mga 700,000. Yung or office more. niya dati, probably. Yung office niya dati, ang parking is nasa basement. Pero walang elevator from the office to basement. Nagsistairs ako. So, alas 7 ng umaga or alas 6 ng umaga, kailangan kunin yung equipment sa office, isa kayo sa van, from van, pupunta kami ng location, ako lang mag-isa. Yung time na yon, merong nagbalot ng maleta na yon na hindi maayos yung pagkakasara. Ako naman, dahil magmamadali. Oh my God! Buhat ko. Bumababa ako ng stairs. Biglang bumukas. Tapos, yung mga lente, mga camera, bug. Gumugulong, tapos parang nag-slow motion yung buong mundo ko, parang kasi pag pinapasa, pag binibigay sa akin ng mga cameraman, off-ons. Parang mga baby. Maingat. Yung pag bubuksan yung camera, wag maaarawan. Tapos nakikita ko sila umiikot ng pag-ganon sa mga stairs. Oh my God! Nakaka-stress! Tapos parang nangingitig ako na parang sinabi ko kagad dun sa parang sa supervisor. Hindi naman ako kay Madam nagre-report directly. Parang may isa pa yung parang supervisor ko. Ernan, ganito yung nangyari, blah 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 blah. Hindi ko kasalanan to, ha. Hindi ako yung nag-sealed nung maleta. Ganyan. Tapos syempre, sinabi namin kay Direk Shane, yung DOP, si Direk Shane. Shane Sarte. Miss Shane Sarte. Oh my God. The Shane Sarte. Pina-check namin lahat ng camera. Isa lang yung na-damage. Thank God. Pero the rest, biniyaran okay. Mo? Hindi. I mean, pinagawa namin. Tapos, sila na yung magbayad. Ay, accident. Pero, Nakangiti ka pa. Tapos after that, nag-resign na siya. 2 months lang kasi siya in fairness, sa lahat ng trabaho ko, kay Madam ako pinakamatagal. Almost Ilang 3 years. Almost 3 years. Hanggang nag-pandemic, di ba? Hanggang pandemic. Tapos parang she decided to stop the vlog. Doon lang ako nawala. Pero until the end, nandun ako. Pero ilang years kang PA, tapos ilang years ka naging editor? Saglit lang ako PA, siguro mga 8 months. Tapos, yung naging trabaho ko na after that, ang tawag sa akin parang junior producer. Kasi ako din yung inaasahan na parang, okay,
may vlog si Madam, brand na is ito, paano aatakihin to? Ako yung mag-iisip nun. Okay, kunwari, mag-ano siya, get ready with me, tapos biglang accident. Yung mga ganun yung naging work ko. Tapos ito na yung plot twist! Sinama ako one time sa isang brand. Ako yung magpe-present. Oh my God! Ang galing! Ako yung magpe-present. Gumawa ko ng deck, tapos ipe-present ko. Ang galing! So, ano ganyan. So, papasok po si Chris Aquino, tapos ganyan. So, parang tapos nasa ano kami, yung nasa imagination ko, yung nasa boardroom, tapos nakaupo yung mga makikinig, yung mga clients. Okay, sure. I like that. Taray, full circle. Full circle. Ang galing. Andun ka ba nung time ba na yun, yung na-vertigo ako? O matagal pa yun? Oo, nasa harapan niya ako. Oh my Oh my God, talaga? Kasi yun, kaya gustong-gusto ko nag-work kay Madam is para namin siyang baby. For example, ini-interview siya ng mga press. Kinakausap niya yung press, but she wants someone na familiar face. Di ba? Right? Ganyan. So, one from the team, kailangan nakaharap sa kanya. Yes pa, Madam. Pag tinatanong siya ng mga press, kami nasa likod lang ng mga press. So ako na nandun nun. Ako yung gumaganyan sa kanya. Tapos biglang lumindol. Oh my God. Vertigo ako. Tinanong ka niya kung tama, na-vertigo nga siya. Sabi, yes, ma'am. Nakakaloka yung video na yun. Ang galing. Nandun ka pala. Oh my God. Para nakakatawa, nung paglabas namin, palabas kami dun sa venue. Nakita niya yung mga tao kumakain pa din. Oh my God, bakit sila life goes on? Sabi niya, bakit di daw uuwian? Ang ganda. Hindi tayo mag-uwian ng mga to. Ang ganda. Present ka dun sa historic moment, sabi dito. Oh my God. Oo, nakakamiss tuloy si Madam. The iconic video. Tsaka si Madam, kasi nga naka-work ko nga siya sa pelikula, sobrang generous niya. Kung ano yung kinakain niya, yun yung kakainin niya ng buong staff and crew. So pag meron siyang, sa mga artista ko lang nalalaman yung mga pizza na hindi kino-commercial. Yung pizza na walang commercial. Ibig sabihin yung mga mayayaman lang yung may alam. True. Isa sa mga naging unang work ko kay Madam nung PA pa ako. Ako yung nagtatype ng subtitle or closed caption. Doon ako hirap na hirap kasi for example, okay, this brand is from the French brands. Oh my God! So, ano yun? Parang doon ako magtatagal kasi may sasabihin siyang brand from Japan, brand from France, na never heard ko. Parang pagtatype mo ba naman yung tagatan sa Cavite na... Natatama mo naman. Pag sa Google, pero ang tagal kasi hindi siya tulad ngayon na parang mapipick up ng internet kung ano yung sinabi mo. Ngayon, noon talaga, mano-mano, parang type ko talaga lahat. Isa-search mo pa. Tapos, naalala ko, memorable. Ang corny nito, pero... Sabi niya, namili daw siya sa Omotesando Hills sa Japan. So, sobrang memorable nung place na yon, Omotesando Hills. Dito daw namimili si Chris Aquino. Tapos nung madalas na ako nakakapag-Japan, lagi ako pumupunta sa Omotesando Hills dahil dito si Madam namimili dati. Parang, sweet. Tourist spot. Taray. Menti naman pala. Devil Wears Prada. Anong pinaka-memorable mong shoot kay Madam? Bukod dun sa Vertigo. Wait lang, sorry. Sinama ka ba niya doon sa Crazy Rich Asians nung shoot? Ay, tapos na yung Crazy Rich Asians tapos bago ako dumating. dumating. Malamang. Tapos na. Pandemic yun oo. Our favorite moment time's up. Ito, yung favorite moment. Ito yung hindi ako nag-sink in sa akin. Kasi si Madam, nakakausap ko siya pag work. Yung pag mag-shoot. Ako yung magsasalat ng mga yung mga kailangan sabihin sa brands. Ako yung nasa likod ng camera. Yan. Tapos pag ako yung magbe-brief, Madam, ito po yung mga kailangan natin sabihin, ganyan. So very ganun yung work ko, yung relationship ko with Madam. One time, sinama niya ako sa Japan. First time ko makapag-Japan because of her. And yung 5-year visa ko nung 2019 because of her. So thank you, Madam. One time, nasa van kami, papunta kami sa isang provincial na mall. Hindi ko alam ba't kami pumupunta doon. So magkadapi kami na Madam. Binivideohan ko yung parang kumbaga sa atin, yung dagat sa Baywalk. Okay. Manila Bay? Manila Bay. Parang may
Sa kalsada, tapos may dagat. Yung mga dagat, ang nandun, yung mga shipping, eme. So basically, hindi siya serene, hindi siya magandang place. Pero ako, sabi ko, shucks, hindi ako makapaniwala na nasa Japan ako. So, parang treasure ko bawat moment. Tapos nakita ni Madam, ano binibidyohan mo dyan? Wala namang special Ay, hindi po kasi baka po hindi na ako makabalik. Sa loob-loob ko. Kasi Madam, any moment, anytime, kaya mong bumalik. Ako, parang hindi ko alam kung kailan na ulit ako makakabalik dito. So, kailangan kong i-absorb lahat ng nakikita ko. Tapos, kumuha siya ng parang sandwich or something na nabibili sa Japan. Hinati niya. Tapos naghati kami. Oh! Tapos parang inaabot niya sa akin yung kalahati. Sabi ko parang, ay, sorry. Damn! Wow! Damn! Wow! As a call center. Nakapag-Japan lang. Parang sobrang nag-sink in sa akin yung moment na yun. Naghahati kami ng tinapay ni Chris Aquino. Nung wala akong trabaho, lagi ako nanonood ng Chris TV. Tapos ngayon, nasa isang van kami, magkatabi kami. Fonz, eat this. Kasi hindi niya kayang ubusin yung isang buo. Tapos parang, hindi ko alam, sobrang special lang moment sa akin na yun, na parang, my God, nandito na ako ngayon. Yun lang. I love you, Madam, if you're watching. I think she's watching. Hello, Madam Chris. Madam. We miss you, Get Madam. well soon po. Sana makauwi na si Madam. Pakisend to kay Madam Chris Aquino. Itong link na ito. Tapos sabi niya, Hello, Madam. walang nangyaring ganyan. Ano to? Sino tong mga to? Ni Madam. Nag-imagine lang pala ako. Tsaka nung dahil nga intern ako nun, yung kapag darating siya, para kunwari nasa hallway, tapos nakikiupo lang din ako doon kasama yung mga staff, ganyan, mga boys. Tapos pag darating si Madam, nagsisitayuan lahat. Nagsisitayuan talaga lahat. Totoo.